andun na po tayo sa new season. Kasi napakahalaga po nito. Hindi pwedeng manatili tayo sa isang season lang ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Sa palayan niya, hindi pwedeng tagtanim lang ng tagtanim. Bay magagalit ang magsasaka, magagalit yung mga nagtatanim. Wala nang aanihin. Sa buhay natin, ganun din po. Sa season ng ating buhay, hindi palaging taghirap. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Maliban na lang kung ayaw nyo ng gusto nyo lagi taghirap. So nasa sa inyo po yun, nasa sa atin yun. Ako kasi naniniwala na hindi palaging taghirap. Hindi palaging taggutom. Hindi palaging taghina. Meron ding taglakas, tag-ani sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Kaya masaya ako sa Panginoon dahil sabi ko, hindi katulad dati, kahit sabihin natin may rason ako para ngumiti, may season ako na nagiging rason yung para ngumiti ako, pero hindi ko magawang ngumiti. Pero nasa Panginoon na ako, doon ko na-experience yung napakagandang season sa aking buhay. Amen. Amen po ba? Sana kayo din po nararanasan nyo. Na ang bawat season dapat ini-enjoy natin. Hindi tayo nabubugnot, hindi tayo naiinis, ini-enjoy natin. Why? Kasi pag lumipas yan, ibang season na yung kasunod. Halimbawa, taghirap ngayon, season mo, taghirap. Sa susunod, tagginhawa, o tagbiyaya, tapos bumalik na naman, taghirap. Hindi po pare-pareho, magkakaiba po yun. Mahirap ngayon, bukas maginhawa, sa susunod na hirap, hindi po katulad niya yung dating hirap. Maaaring mas magaan na, maaaring mas mabigat. Why? May mga rason po yun. Pwedeng mas pinalalakas tayo o pwedeng mas humusay po tayo. Kaya dapat, every chance po ng ating buhay, tandaan niyo po na every season is a chance. Amen po ba? Take po natin yan as a chance. Kasi napakahalaga niyan kapag hindi natin tinig yan as a chance. Parang hindi tayo nakakawala doon sa dati nating buhay. Para tayong nananatili lang, stagnant sa kinalalagyan natin. So napakahirap po nun, hindi tayo mag-grow. Amen po ba? At alam ko kayo ay excited nang malaman at marinig yung ating pag-uusapan. Kaya yung topic po natin ngayong araw na to na ibigay po ng Panginoon ay The New Season of Our Lives with God. So mali yata yung type ko dyan, live. So according to Google, chinig ko na lang kasi nalito rin ako dyan. Bahala na po ako sa grammar ko. Lives and life are baga the same naman siya. Both are correct, sabi ni Google. So pwedeng gamitin si live, pwedeng gamitin si live. So hindi ko na binago kasi mag-i-edit pa ako, nag-hang sa phone ko. So yun po yung title natin, The New Season of Our Life with God. Ayan. Sabi sa Genesis 1 verse 1 to 4, sabi po dito, ang kasaysayan ng paglikha. Basahin ko pa, no? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Yan. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon niya. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ayan po, nabalik po tayo. The new season of our life with God. Yan. Bakit po nilagyan natin? Yung kay Tatay Benji dati, the new season of life. Tama po ba? Yung topic dati Tatay Benji. Pero nilagyan natin ngayon ng with God naman. Why? Kasi po, tandaan po natin, yung mga nagkakaroon ng season, hindi lamang Kristiyano. Pati po mga unbeliever. Mga new season din ang kanilang buhay. So hindi na natin isa-isahin kung ano yung mga season nila. Pero tayo mahalaga, nagkaroon tayo ng new season sa Panginoon, dapat talaga nararanasan natin. Kasi mahirap sabihin na nakakilala na ako, Kristiyano na ako, new season na ako, pero wala yung salitang with God. Mahirap yun. Parang question mark po sa atin yun kapag tayo Kristiyano. Tapos yung salitang with God ay nawawala, missing. So mahirap yun, imposible yun. Kasi pag sinabi natin Kristiyano, dapat automatic dapat with God palagi. Amen po ba? Amen. Napakahalaga po niyan. Sino po ba sa inyo rito yung ayaw magkaroon ng new season? Wala no. Lahat tayo gusto natin ay new season. Ang tao kapag nahihirapan na sa kanyang kalalagayan, gusto niya na mag-next level. Gusto niya na makawala. Ang tao naman kapag naboboring na yan, bored na yan sa kanyang season ngayon, gusto niya na mag-next level. Diba? Kahit yun namang iba, nag-i-enjoy, gusto ko ito lang. Ayaw na mag-next level. Ayaw na mag-new season. So, nagiging comfort zone. Amen po ba? Kaya ngayon po, napakahalaga pag-usapan natin yung sinasabi dyan na the new season of life with God.
Kailangan po maranasan po natin yan. Hindi pwede nag-next level tayo na iwan na si Lord. Kinalimutan na ang Diyos. Amen po ba? Kasi yun po yung makakalungkot minsan, ano? Noong unang makilala natin ang Panginoon, noong unang tinanggap natin si Lord, nag-aapoy tayo. With God tayo. Noong next season, parang yung apoy medyo nawawala. Sa susunod na season, nawala na. New season na lang ng ating buhay, nawala na si Lord. So kailangan, saan man tayo pumunta, ano man yung gawin natin, with God pa rin. Amen po ba? Amen. Hindi po pwede nating alisin yan. Kaya yung ibang tao, sabi nga, nung naging marangya ang buhay, nung pinagpala, nawala na yung salitang with God sa kanilang buhay, tayo hindi po tayo mawawala. Amen po ba? Amen. Sabi nga, sa taghirap o sa tag-ani, kailangan yung with God palagi makita sa ating buhay. Bakit ko po pinapaulit-ulit yan? Kasi kailangan nating i-emphasize po yan. Kailangan nating bigyan din kasi napakahalaga po yan. Pansinin niyo po, yung mga lingkod ng Diyos na ginamit ng Panginoon sa Bible, hindi po nawala yung salitang with God sa kanilang buhay. Kung nawala po, ano pwedeng mangyari? Masisira ang kanilang buhay. Yung dapat na yung magandang blessings na ibibigay ng Panginoon, hindi nila mararanasan. Kaya tayo, kung gusto po nating maranasan sa buhay natin ngayon, huwag nating iwawala yung salitang with God. Amen po ba? Amen. Ngayon, pag-usapan natin, since tayo, ini-enjoy na natin ngayon yung with God, dapat paalala natin, ano ba yung pagka without God? Kasi minsan baka, sabi ko nga, new season natin ngayon, bukas, isang araw, next season na naman, o new season ulit, baka naiiwan na natin pala si Lord, nalilimutan na pala natin. Amen po ba? Baka nakakalimutan na natin, nagiging pabayaan na pala tayo dahil kampante tayo sa ating buhay Kristiyano. So may mga namimisa tayo maliliit na bagay hanggang sa dumating yung time, hindi na pala natin nagagawa. So kailangan nasa isip natin, kapag yung salitang with God nawala sa buhay ko, sa puso ko, kapag nawala ako sa Diyos, ano ba yung meron? Ano ba yung pwedeng mangyari? Ano yung mararanasan ko? Sabi po doon sa una, the new season of life, the new season of our lives with God, sabi dyan, why do we need God? Yan, kailangan malaman natin. Sabi doon, sige po, why do we need God? Because without God, sige po, isa pa. Yan, our lives have no direction. Sabi doon sa verse 2a, ang lupa ay walang hugis o anyo. Imagine, nung time na nilikha ng Diyos, nung pasimula, nung nilikha ng Diyos, ang langit at lupa, sabi doon, wala daw anyo. Pagpapakita po ito na walang directions. Kung sa buhay po ng tao, sa simula, nung wala tayo sa Panginoon, wala pong direksyon ng buhay natin. Amen? Naniniwala po ba kayo? Amen. Maaaring may pangarap tayo, pero yung direksyon patungo sa daan ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos, wala po tayo niyan. Amen po ba? Kasi po yun yung pinakamaganda at mahalagang direksyon. Yung direksyon natin patungo sa Diyos. Para mabigyan siya ng kapurihan. Mahirap sa buhay natin, may new season tayo, pero nawawala tayo sa direksyon. Tamang landas, tamang direksyon. Sabi po doon sa letter A, our lives have no direction, sabi doon, shapeless. Bakit shapeless? Ginamit ko po dyan in idea para maiksi lang yung word. Matipid kasi ako sa word. Sabi dito, walang hugis o walang anyo. Yung sa English po niyan, shapeless or formless. Why shapeless? Kasi minsan ang tao, sabihin nila, nasa new season ang buhay nila, pero ang feeling nila, shapeless pa rin yung buhay nila. Formless, walang anyo, walang hugis. Why? Kasi nga, without God. Kaya dapat wag nating aalisin. Tandaan niyo po, pag nawala ang Diyos sa inyong buhay, pag tayo nawala sa paglilingkod, magiging shapeless na naman yung pangarap natin. Tingnan niyo nga po katabi niyo kung may shape yan, kung shapeless. Formless ba? Naku, mahirap yan, baka hangin yan. Tingnan niyo nga po yung bangko na bakante. Ang tawag dyan, shapeless, formless. Nakita niyo po ba? O kasi without, wala yung walang tao. Di ba? O without God ang buhay natin, parang ganyan tayo. Shapeless tayo, formless ang buhay natin. Sabi ko, alam niyo po nung binabasa ko, sabi ko, ano bang formless, shapeless ang buhay ko kung wala si Lord? Parang sabi ko, parang ganito yun eh. Imagine mo yung magiging kinabukasan mo, pero hindi mo nakikita. Parang hindi mo napipredict.
Parang hindi mo maunawaan, ganun po ang shapeless. Parang ka nakakita na isang pain or isang bagay na hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan, ganun po kagulo. Amen po ba? Shapeless po yung buhay ng tao. Ito po yung pinakamahirap, sinasabi itong walang hugis o walang anyo. Kapag sinabi natin walang hugis, walang anyo, walang pupuntahan. Amen po ba? Walang magiging magandang resulta, achievement sa buhay. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, kailangan hindi tayo manatiling shapeless. Maaaring nung una, wala pang shape yung buhay natin, yung goal natin sa buhay, pero dapat, sa inaraw-araw na ginagawa natin at sa paglilingkod natin, dapat nakikita na natin, nagkakaroon na ng shape, nagkakaroon na ng anyo, nagkakaroon na ng hugis. Amen po ba? Parang sa bahay, nakakita na ba kayo pagka yung bago pa lang gagawin? Pag hinuhukay pa lang, hindi mo maintindihan yung hugis niya, yung anyo, di ba? Shapeless pa siya, formless, pag pinaplano pa lang, nandun pa lang sa lugar, sa lupa, tinitingnan pa lang, nag-uusap pa lang, sa maghuhukay. Parang sa imagine mo, parang formless pa, shapeless pa, wala pa. Pero unti-unti, habang ginagawa, habang tumatakbo yung mga araw, buwan, nagkakaroon na ng magandang form, nagkakaroon na ng magandang shape. At tanong, gusto niyo po bang maranasan yun? O, sa new season of your life, huwag niyo aalisin ang Diyos lagi. Magkakaroon tayo ng, sabi rito, magkakaroon ng shape at direction yung buhay natin. Amen po ba? Walang pinagkaiba po yan sa pag-drawing. Nag-drawing tayong iba, inuuna, mata muna, o kilay muna. Sa mga babae, kilay muna. Bago umalis ang bahay, tama ba? Kilay muna. O, kilay slide. Di ba, kilay muna. O, lipstick. Nakaka-relate yung mga, thunders daw. Huwag naman thunders. Ladies na lang, ladies. Huwag naman thunders. Nakaka-relate yung mga ladies natin. Why? Ayaw nila lumabas ng bahay na sila ay shapeless. Ayaw nila lumabas ng bahay sila ay formless. Natutuwa nga ako ngayon dahil yung mga nabibiling mga pangkilay, waterproof na ba? Water resistant, waterproof. Dati kasi pag umulan, natulungan ito sa mukha. Di ba? Kaya ako dati nakikitesting ako eh. Sabi ko, ano bang itsura pagka lalo kumakapal yung kilay ko, sabi ko hindi pwede sa akin. Suklay-suklay na lang ako. Di ba? Yun po ang gusto natin, ayaw natin makita tayong Kapag sinabi kasi, ang word ko kasi dyan, pag sinabi shapeless at formless, hindi mo maitsurahan. Hindi mo maintindihan ang mukha itsura, hindi mo maitsurahan. So ganun din po tayo. Sabi nga, sa una, maaaring hindi natin maitsurahan, ginagawang bahay, pero pag tumagal, nakikita na natin. At alam ko, yung iba sa atin, nung una, parang ang hirap. Sabi, nung pagka-graduate natin ng schooling, sinasabi sa atin ng ating pastor, ating si leader, kailangan mag-disciple ka. Kailangan magkaroon ka ng sarili mong cell group. Sa isip natin, parang tayo formless, shapeless. Paano ko gagawin? Paano ko sisimulan? Pero nung sinunod mo yung instruction sa iyo, nung ginawa mo, kasi nga, nagkaroon ka ng tapang, nagkaroon ka ng encouragement, nandyan si Lord, motivation, unti-unti, nagkakaroon na ng shape yung cell group mo. Nakikita niyo po ba yun? Amen. Sino po sa inyo rito, hindi pa makita yung shape ng cell group nila? Okay. Pag hindi nyo pa makita ang shape ng cell group nyo, yung form ng cell group nyo, ibig sabihin, kailangan dagdagan pa natin. Amen po ba? Kumilos pa tayo. Baka kung dati nawala tayo sa direction sa Panginoon, dapat mas maging wise na tayo ngayon, mas maging matalino tayo. Kung ako napalihis, kailangan magtuloy-tuloy na ako ngayon sa direction ng Panginoon para hindi maging formless yung aking cell group. Dati po sa akin formless eh. Why formless? Question mark sa akin, paano ko kaya gagawin yun? Ang una kong sabi, hindi naman ako taga-maya pa. Wala na nang kakilala dito, paano ko sisimulan yun? Ayun yung mabigat ko. Tapos sabi ko, may trabaho ako, wala akong maraming oras. Paano ko gagawin mag-cell group? Pero sa tulong ng ating si leader, sa gabay ng Panginoon, unti-unti, nung nagpatuloy ako, hindi ako tumakbo, hindi ako nagtago, hindi ako umiwas, nakita ko may shape na. May form na. Hindi na pangit tingnan. Yung po titingnan katabi nyo, hindi po pangit yan. Ay, pangit po. Hindi po pangit yan. Diba? Kasi mahirap pagka shapeless. Kaya kami, tinitingnan ko yung journal ko, yung dati ko yung mga journal, pagka nag-i-imbis ako, yung isa ko kasi magkakasama yung mga notebook. Pero pag sobrang tagal na, tinatapon ko na talaga. Para bagong bagong rema, bagong idea. Na ibibigay ni Lord. Chinecheck ko yung mga luma ko. Alam niyo po ba yung journal ko dati? Mas marami yung shapeless and formless. Why?
Blanco. Nakalagay lang yung date, wala laman. O, next page, shapeless na naman. I kill you. Ay, di ba, nakaka-relate po ba kayo? Totoo po yun. Why? Nawawala yung direksyon ko sa Panginoon. Ano ba yung direksyon? Mag-journal ako. Habi nga ni Pastor, ipa-priority ko yan. Yun yung tamang direksyon sa Panginoon. Nawala ako sa direksyon, hindi naging formless yung aking journal. Di ba? Umiiwas na ako dati kay Tatay Benji. Nagiging shapeless na ako ngayon sa cell group. Ayaw ko mag-disciple. So ito na, ayaw ko talaga dati mag-disciple. Yung magiging future disciple ko, nagiging shapeless. Pero nung sabi ko, hindi pwedeng lagi ako iiwas. Hindi pwedeng ako ay magpapatuloy sa buhay na wala ang Diyos. Kaya unti-unti, salamat sa Panginoon, nagkaroon na ng form and shape yung buhay ko, yung aking cell group. Ganun din po kahit sa pagpapamilya. Napakahirap magpamilya kapag wala ang Diyos. Kaya maraming mga, sabi nga, haligi ng tahanan, ilaw ng tahanan, hindi nabubuo, nawawasak. Kasi nga, nagiging magulo yung buhay, nakikita nila, parang itong pamilya ko, shapeless, formless, walang pupuntahan, walang patutunguhan. Mabuti pa, maghiwalay na lang, di ba? Why? Wala kasi si Lord. Pero kung ikaw, tatay, kung ikaw, nanay, kahit mahirap yung buhay, pinangahawakan mo na kasama ko ang Diyos, tutulungan niya ako. Mabubuo ko ng maayos yung pamilya ko. Magiging maayos yung buhay namin. Hindi po ito magiging shapeless and formless. Why? Kasi unti-unti, step by step, magiging maganda po yan. Amen po ba? Kaya, tandaan niyo po, pag tinanong kayo ni Pastor, ako mo sa cell group mo? Pastor, may form na po. Pastor, may shape na po. Hindi natin sabihin kay Pastor na, Pastor, shapeless pa rin po. Sabi Tatay Benji, cell group, shapeless po. Hindi na, di ba? At hindi lamang doon, pati po sa ating finances, hindi na natin sabihin shapeless pa rin. Hindi mo maintindihan yung inyong finances. Ang hirap nun. Ako, nangangarap po ako, sabi ko, gusto ko yung finances namin, pamilya ko, hindi habang buhay itong shapeless and formless. Magkakaroon ito ng anyo. Amen po ba? Amen. Sabi ko, mangyayari lamang ito kung palaging kasama ko ang Diyos. Yan po dapat nating panghahawakan. Amen po ba? Kasi napakahalaga po niyan, hindi natin dapat kalimutan. Binabaliwala lang minsan ng tao. Kaya nga halimbawa, hindi ako naka-journal, binabalikan ko baka shapeless, baka meron akong, yung mga itong journal ko, binabalikan ko. Pag mayroong shapeless dito na page, kailangan magkaroon to ng shape. Pwede nyo pong gawin yun, pwede nyo pong i-apply. Kung may mga blanco tayo, pwede nating i-apply. Pero minsan, pagka sobrang busy, kahit mabasa man lang, napakahalaga na po nun. Amen po ba? Lalo't malayo na, at least nabasa natin, hindi talaga nanatiling shapeless and formless. Sabi doon sa ikalwa, our lives have no direction. Sabi doon, letter B, empty. Sabi kasi rito, ang Diyos at nang pasimula na likhain ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Yung sinasabi kasi doon, empty. Why? Kasi nga, wala pang hugis, walang anyo. Dilim daw ang bumabalot. So empty pa, wala pang laman. Kapag po tayo, walang Diyos sa buhay, tandaan niyo po, empty yung puso natin sa paglilingkod. Yung isip natin, empty yan sa mga basic. Empty yan pagdating sa pag-journal. Nakukuha niyo po ba? Ganyan po ang mahirap sa tao pag naging empty. May kasabihan nga tayo mga Pinoy, what is beauty if your brain is empty? Yun yung lagi ko narinig, elementary pa lang ako, yung lagi kong, pag ako pinapatayo ng teacher, o kasabihan, lagi kong sinasabi po yan, kasi napakadaling memorize. Pero hindi pala siya ganun ka-literal. Napakatindi po kasi mahirap maging empty. Alam niyo po bakit marami nagpapakamatay? Hindi ko lang, bakit marami nagpapakamatay? Because of emptiness. Emptiness. Why? Empty si Lord dito sa puso. Pero kung nandito si Lord sa puso, kung hindi empty, ewan ko lang kung gagawin niya yun. Kasi nalungkot ako, nakita ko dun sa isang araw lang sa Facebook. Parang taga sa amin yata. Ayun, ginamitan ng lubid. Ayun. So, ayun.
O, di ba? Kasi nga, emptiness, wala si Lord. Alam ko, sawang-sawa na kayo, Lord, my life is empty and shapeless. O, ano dapat natin gawin? Kikilos tayo with God palagi. Huwag natin kakalimutan si Lord, yung mga dapat natin gawin bilang si leader. Amen po ba? Amen. Kung yung pamilya natin hanggang ngayon, empty sa church, shapeless sa church, anong dapat natin gawin? Sabi dun sa prayer gathering kanina. Manampalataya tayo, darating ang time, mag-isa man tayo ngayon, makakasama natin sila. Amen. Kung mag-serve tayo kay Lord, makakasama at makakasama natin. Why? Kasi kapag once na sinasabi mo yung kay Lord, dinudulog mo na, Lord, shapeless pa rin po yung pamilya ko. Yung asawa ko, shapeless pa rin sa church, hindi na-attend. Papakinggan po tayo ng Diyos, hindi na magiging empty yan. Amen po ba? Pag tayo humiling sa Panginoon, Lord, yung isip ko empty, walang napasok na idea. Walang pumapasok na guide sa idea. Bibigyan niya tayo ni Lord ng ng idea. Bibigyan niya tayo ng wisdom and knowledge. Gusto niyo po ba yun? Amen. Mararanasan po natin yan. Ito po yung isa sa feeling na pinakamahirap maranasan ng tao, yung emptiness. Kaya kung gusto niyo hindi maging empty sa buhay, kailangan lagi nating hanapin yung direction papunta sa Panginoon. Ito po mga binibigyan natin ito yung mga paalala para hindi na tayo umalis sa Diyos. Para hindi natin talikuran si Lord. Amen po ba? Amen. Kasi minsan baka naging kampante na tayo, akala natin, okay, new season tayo with God, pero totoo, hindi na pala with God. New season lang, without God na. At least kung alam natin, yung mga pwedeng mangyayari, yung magiging bunga, without God sa buhay natin, hindi na tayo aalis. Amen po ba? Amen. Emptiness. Ang hirap niyan. May pocket. I feel emptiness in on my pocket. Pakahirap nun, di ba? On my wallet. Kung yung wallet natin ngayon may emptiness, baka may problema. Kung yung cell group natin may emptiness, may problema. Yung pamilya natin may emptiness, may problema. Pag puro empty ang nakikita natin, may problema yan. Baka nawawala na yung salitang with God. Amen po ba? Kaya kailangan po, wag po sa ating mawala to. Gano'n man kahirap, totoo po, hindi po biro. Yung pambili nyo araw-araw, pagkilos mo araw-araw, hindi po biro talaga. Mahirap. Pero makakayanan natin yan, malalampasan natin yan kung tayo ay magpapatuloy sa paglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kung palagay nyo, kung nakikita nyo sa mga magulang, kung nakikita natin yung mga anak natin na parang empty pa rin sa kanila, yung mga ipinapayo natin, huwag tayong tumigil. Huwag nating pababayaan na yung mga anak natin lumaking empty sa pangaral. Huwag nating pababayaan na yung mga anak natin lumaki na shapeless sa tamang pag-uugali. Shapeless at empty pagdating sa tamang habit and attitude, behavior. Amen po ba? Why? Kasi pag lumaki na yan, hindi na natin kaya. Kahit anong sabihin natin, mas matapang pa sa atin. Diba? Hanggang salita na lang tayo, hanggang sabi na lang. Sila na yung nasa kanila yung control, paano nila gagawin yon, paano na susundin, at kung susundin man o hindi. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayo papayag na laging empty at shapeless. Kaya nga dati, nung wala akong work, sabi ko, pag ako talaga hindi nag-work, sabi nga yung logic doon, empty ka talaga. Aasa ako doon sa asawa ko, empty. Pero nag-pray ako kay Lord, hindi naman ako binigo. Kung alin pa yung hindi ko sineryoso, ito hindi po sa pagyayabang, pero sa kapurihan ng Panginoon. Kung alin pa yung hindi ko sineryoso sa pag-a-apply, ito pa ako natanggap. Why? Kasi yung exam, sabi ko, pang civil service, napakahirap, hindi ko maintindihan. Online, nag-apply ako sa bangko, sabi ko, napakahirap naman ang exam nito. Eh, nung time yan, empty na talaga. Empty pocket na, empty wallet na. Empty ATM na rin, empty savings. Pero ako, natutuwa pa rin ako sa Panginoon, sabi ko, kahit naman empty, alam ko makakating pa rin naman ako sa sukol. Darating nga po yung sabi ko dati, pag wala akong panggas, nandiyan si Tatay Benji, aangkas ako. Amen. Sabi ko, hindi ako tatanggihin Tatay Benji, ewan ko lang, sabi ko, hindi talaga ako tatanggihin yan. Confident ako. Pero sabi ko sa sarili ko, paano ko sa Tatay Benji naman hindi maka-attend? Or walang attend?
Sabi ko, kaya ko nga maglakad dati ng 3 kilometers papasok sa school. Ngayon pa kaya, malaki na ako. Amen. Yung challenge na yon, kaya po. Lakad ka na maaga, lakad ka na alas 6. Ewan ko lang, mga alas 7 nandito pa. Amen po ba? Totoo lang, sa totoo lang. Kasi nung time na sabi kong talagang sabi nga nandun ako sa emptiness, sabi ko, kung ito yung magiging dahilan, parang di ako makatin. Sabi ko, parang mababaw. Sabi ko, mababaw na sa sarili ko. Why? Kasi nasanay naman ako dati, naglalakad ako na. Nakarating naman kayo, di ba? Amen. Yung munisipyo ng General Nakar, hanggang sa amin, parang nasa 3 kilometers yun. Medyo malayo pa na ako yung school. Lakad araw-araw, nilalakad ko lang yun ng 25 minutes. Pero pag yung mga kapatid ko sinara naglakad 1 hour, ako 25 minutes lang. Sa akin araw-araw, sanay na maglakad. Amen po ba? Kaya sabi ko, hindi ako mananatiling empty. So balik tayo doon sa sinabi ko kanina. Why? Bakit ko sinasabi na kapag kasama niya si Lord, talagang hindi tayo mananatiling empty. Sabi ko nga, binasta ko na yung apply ko. Mahirap at civil service yung exam. Tawanan pa nga yung katrabaho ko, sabi sa akin, napakatindi mo na, basic sa'yo. Kasi nag-i-exam ako, nagpiprito ako ng isda. Gutom na ako eh. Si Lia naglalaba yata ng time na yun. Piprito ako ng isda. Kada baliktad ko ng isda, punta ako doon sa table, pindot ng kung ano yung pinakamahirap na salita, yun ang pinipili kong sagot. Hindi ko alam yung vocabulary, napakahirap doon sa English. Pagdating sa math, sabi ko, doon ako nakahinga. Mga percent na yan, kahit paano, kahit hindi ko nakinalkyo, yung pinakamalapit na sagot, mabilis ang compute, medyo madali-dali na konti. Pero talagang the rest, napakahirap. Tapos may interview pa, sabi ko, alanganin. Tapos yung kalaban ko pa, may backer. Hindi naman kalaban, kakompetensya ko sa pag-a-apply, may backer. Pero sa tulong ng Panginoon, nakapasok ako. Kasi kino-compare nga, sabi sa akin, tatlo kasi kami, tinanong kami, paano yung nalampasan yung mga exam? Kasi merong isa nag-apply, hindi ko naman sabihin na daw na, pero sila yung nalulungkot sila kasi cum laude. Hindi natin sila inaano yung dahil sa title. Hindi tayo naghahanap ng expectation na mataas. Pero sabi nila, bakit nakaya nyo? Siyempre, sabi nga, pag cum laude matalino daw. Hindi naman natin ninaano Pero bakit kayo nakapasa? Sabi ko, hindi ko din alam kung tinanggap lang ba ako o no choice na sila. Dahil urgent yung hiring o pero sabi nila hindi kanila tatanggapin kung bagsak ka talaga, pasado ka. Kaya sabi ko, pag si Lord na pala talaga yung kumilos, Amen. kahit parang ayaw mo talaga, mangyayari. Kahit parang basta-bastahin mo lang yan, hindi mo seryosohin, kapag ka pinagkaloob siya ng Panginoon, mararanasan mo at mangyayari. Amen po ba? Amen. Amen. Yun po yung gusto kong iparating dito. Kaya hindi po tayo mananatiling empty. Kasi nung time na yun, pati school, empty na rin eh. Ikaw ba naman, 4 na taong bakante, 4 na taong walang trabaho. Sabi ko, isip ko parang hindi na gumagana sa interview. Gusto ko medical na lang agad, hindi naman pwede. Amen po ba? Amen. Kaya dito po napakahalaga, sabi ko, kung ako pala ay tumalikod kay Lord, kung ako'y nagdahilan, kung ako'y huminto, nagpahinga, baka yung emptiness, nandyan pa rin. Bagamat hindi perfecto na nawala, pero at least ang mahalaga doon, hindi mo na-feel, di ba? Nakakaraos na tayo sa inaraw-araw ng buhay. Amen po ba? Amen. Yun po yung mahalaga dito. Sabi po doon sa ikalwa, yan, parating na po tayo sa exciting part. Sino po? Part tuloy. Part. Pag sinusubukan kong malambot, nagiging F. Matigas. Pag sinubukan kong maging malambot, naging matigas. Pag sinubukan kong maging malambot, naging matigas. Paisa na po kayo sa dila ko. Yan, sabi dyan, there is no salvation. Without God, there is no salvation. Sabi doon sa letter B, sa 2a, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos. Why? Bakit po walang salvation? Sabi dito, at kumikilos, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Wala pong salvation kung hindi kumilos ang Diyos. Sabi ko sa rito, kumikilos ang Diyos sa ibabaw ng tubig. Kung hindi kumilos ang Diyos, wala po tayong salvation na naranasan. Kahit na nasa new season ng buhay natin, nasa new season na tayo ng buhay natin, kung hindi nag-sacrifice si Jesus Christ, kung hindi niya inalay ang kanyang buhay, wala po yung salitang salvation. Why? Kasi nga sabi dito, dilim ang bumabalot sa kailaliman at kumikilos ng Espiritu. Yung salitang dilim ang bumabalot. Without God, dilim ang babalot sa iyong buhay. Shapeless ka na nga, empty ka na nga, nandun ka pa sa darkness. Sabi ko sa letter A, there is no salvation if you're living in the darkness. Why? Kasi nga, dilim na bumabalot. Namumuhay tayo sa kasalanan, yun po ibig sabihin yan.
Kaya mahirap palang mawala sa Panginoon. Babalik tayo sa pamumuhay sa kasalanan. Alam ko lahat tayo ayaw nating manatili sa kasalanan. Amen po ba? Kasi may kasalanan na pwedeng, kung sa literal o dito sa buhay natin sa mundo, pwede tayo makulong. May mga kasalanan hindi tayo masasakot sa pagkakulong. Pero pagdating sa Panginoon, wala tayong ligtas. Amen po ba? Kaya napakahalaga po niyan. Sa tulong ng Panginoon, nakawala tayo doon sa sinasabing darkness. Hindi na tayo nananatiling namumuhay sa kadiliman. Why? Kasi nga kumilos ang Diyos, sabi rito, dilim ang bumabalot sa kailaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Yun po ang maganda ron. Nung time na kumilos ang Diyos sa buhay mo, inalis ka niya sa darkness. Pwede niyo po ba pasalamatan si Lord? Thank you, Lord. Amen po ba? Nung time na kumilos ang Diyos sa buhay mo, inalis ka niya sa kadiliman. Inalis ka niya sa kasalanan. Tinubos ka niya sa kasalanan. Mahal pa pinagtubos sa'yo, dugo. Buhay. Buhay natin, Panginoon, yung pinagtubos. Ganun po katindi. Amen po ba? Kaya kung tayo parang nagiging dark yung family natin, aalisin po tayo niya. Kasi kikilos po ang Diyos. Parang tumidilim yung pamilya ko, nangangawala yung mga pamilya ko, nawawala sa Panginoon. Hindi ayaw maglingkod, mas nagiging pasaway. Huwag po tayong huminto sa paglilingkod. Why? Kasi sabi rito, kumikilos ang Diyos, hindi siya nagpapahinga. Hindi po tumitigil ang Diyos sa kanyang pagkilos para sa ating ikabubuti, para sa ating kapakanan. I-claim po natin yan, totoo po yan. Marami na pong testimony nagpatotoo na nung sila ay patuloy talaga naglingkod sa Diyos, naranasan nila, why? Kumikilos nga ang Diyos. So, kailangan din natin kumilos. Itutuloy po natin. Huwag natin sabihin, si Lord kumikilos ng bahala na si Lord, wala na akong gagawin. Okay, meron po tayong dapat gawin. May part po tayo doon, may assignment po tayo na kailangan natin gawin. Kasi tayo, kapag tayo nasa namumuhay sa kasalanan, yung salvation napakahirap talaga. Wala talaga yung salvation. Amen po ba? Yan kasi yung pinaka-ultimate goal natin na gusto nating makamit. Salvation. Yan na kasi yung yung final na blessings na pwede natin makuha, pinakamatindi na pangako ng Diyos. So mangyayari po yun kung tayo wala na sa dilim. Amen? Makakawala tayo dyan kung with God po tayo. Pero if without God pa rin po tayo, sabi dyan, living in the darkness naman tayo. At hindi po ba tayo nagsasawa? Dapat magsawa na tayo. Namamuhay tayo sabi nga sa kasalanan. Hindi tayo perfect, magkakasala, magkakamali. Pero ang mahalaga doon, hindi na tayo yung dating talagang, doon na nag-i-stay. Resident na ng karimlan. Ang lalim ng term ng karimlan. Residente ng kadiliman. Ang hirap naman nun, residente ng kasalanan. Buti na lang walang lugar na barangay na gano'n, di ba? Yung barangay kasalanan, wala namang ganyan, di ba? May barangay masaya, barangay maliwanag. Parang may barangay kapayapaan. Hindi ko lang kung may barangay kaligtasan or street. Meron po ba? Parang may kaligtasan na lugar. Pero yung street or barangay kasalanan, buti na lang wala. Amen po ba? Ay, papalipat ako sa ibang barangay, sa ibang lugar. Huwag lang doon sa barangay kasalanan. Taga saan ka? Taga barangay kasalanan. Sa baka sabihin sa'yo ng tao, yung ano ba tawag doon? Stereotype ba? Sabihin, pag mga taga-barangay makasalanan, yan? Mga ganito yan, ito galit. Mahirap yun, di ba? Amen po ba? Kaya napakahalaga po na tayo ay manatili sa Panginoon. Sabi doon sa ikalawa, there's no salvation without God's word. Yan. Kung hindi kumilos ang Diyos, kung hindi niya isinugo ang kanyang bugtong na anak, wala yung salvation. Kaya kung gusto niyo po maranasan yung salvation sa inyong buong pamilya, maranasan ng lahat, mga anak niyo, kapatid, mga magulang, hayaan natin ang Diyos kumilos sa ating pamilya, sa tulong po natin. Why? Tayo yung gagamitin. Pagpapatuloy tayo magpapatotoo sa kanila, para yung ang Diyos kumilos po sa pamilya po natin, mararanasan po nila, kahit po sa ating mga kaibigan. Amen po ba? Kaya natutuwa ako pag ako nauwi sa Quezon, dati, sabihin, pagka nakita ko mga kaibigan ko, lalo mga kaklase ko, pagka nagkasama kami, dati pinipilit nila akong tumagay. Bubusan pa daw ako ng alak. Sabi ko, pag ginawa niyo yan, hindi na tayo magpapangita.
Ayun, natuwa naman sila kasi nakikita daw nga nila pagka yung andun ako sa mga activity sa church. So, hindi na ganun katulad ng dati na, andun na yung respect nila. Tamang kwentuhan na lang kami, tawanan, kung nag-iinom man sila na lang, hindi nila ako dinadamay. Amen po ba? Amen. Hindi katulad dati na talagang gustong-gusto kong pagtripan. Binubuli ako lagi, pero ngayon hindi na. Why? Kumilos na ang Diyos sa buhay ko. Gusto niyo po ba mabuli pa ni Satanas? Ayaw natin, di ba? Kung gusto niyo hindi na kayo mabuli ni Satanas, kailangan maranasan natin yung pagkilos ng Diyos, manatili tayo sa ating Diyos. Amen po ba? Kasi napakahirap nun. Kung wala ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, nakakalungkot ang buhay natin. Naroon tayo sa isang lugmok na sitwasyon. Nakukuha niyo po ba? Lugmok ang sitwasyon ng isang tao kapag hindi niya maranasan kumikilos ng Diyos sa buhay niya. Yung pagkilos sa pamilya, yung pagkilos sa peace of mind, pagkilos sa physical health natin, kailangan maranasan natin yon. Amen. Kaya dapat hinihingi natin sa Panginoon na kumilos ang Diyos, maghimala, dumalo yung kanyang kapangyarihan. Yun po yung mga sinasabi ng God's Word. Kailangan maranasan natin yun. Diba? Para meron po tayong patotoo. Kasi once na kumilos ang Diyos, hindi na tayo kayang bulihin. Andun yung authority na ibibigay sa atin ni Lord. Amen po ba? Why? New season na tayo. Iba na tayo ngayon. Bago na tayo. 1 Corinthians 5:17. Sino man yung nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala nang dati, pagkatao. New season nga po. So kung nasa new season tayo, hindi na tayo yung dating binubuli-buli, sabi nga inaalas ka, minamaliit, or tinatapak-tapakan. Why? Si Satanas na yung tatapak-tapakan natin. Siya na yung daig natin ngayon sa tulong ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ganun po katindi yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo hinayaan sa kawalan. Hindi niya tayo hinayaan sa kasalanan. Ang Diyos mismo ang kumilos para sa atin. Kaya nga kung babasahin natin, hindi ko na po kinuha ng buwan. Kung babasahin natin, napakaganda. Hindi natin pwedeng sabihin na request mo kay Lord, ikaw yung lumapit na, Lord, pahingi nga po ng liwanag. Pahiwalay nga po ng tubig doon sa lupa. Pahiwalay nga po ng kalawakan sa tubig o sa kalupaan. Wala, di ba? Siya mismo yung kumilos. Wala nagutos. Mismo gusto ng Panginoon, plano niya yun. Kaya sa buhay natin, hindi pa natin sinasabi, may plano na si Lord. Amen po ba? Kumikilos na ang Diyos sa buhay natin. Hindi pa man tayo nagsasalita, kumikilos na po ang Diyos. Kaya tandaan po natin, ang Diyos ay hindi po natatapos sa pagkilos nung tayo ay tinubos niya. Hindi natatapos ang pagkilos ng Diyos nung tayo tumanggap sa Kanya. Amen. Amen po ba? Huwag po natin kakalimutan yan. Sa buhay natin, kung tayo humarap sa matinding pagsubok, kung tayo lugmok, isipin natin na ang Diyos hindi natatapos sa pagkilos. Kung parang ikaw namumroblema ka na sa cell group mo, meron po ba sa inyo namumroblema din? Namumroblema din. Parang cell group mo, hindi nakikinig, oo lang ng oo. Kaharap mo na, pinuntahan mo na, ayaw. Sige brother, susunod. Hintayin ka namin. O sige brother, dati kasi babantayan ko eh. Sige, hintayin ka namin. Brother, matagal pa ito. Sige, mabilis lang yan, matatapos na yan. Hindi, matagal pa. Ay kaantay nga, naubos yung oras. So sayang nga naman yung oras. Kaya sinabi, susunod. Okay. Susunod daw. Kasi sa linggo na yung susunod. Ganun po yung nangyayari. Yung attendance, lulubog lilitaw. Kaya pag sinabi sa akin susunod, alam ko na yon. Sa halip na sabihin ko, hindi pwede. Kasi sabihin ko, sige, sunod ka, hintayin ka namin. Kung wala siya, tuloy pa rin, kahit isa lang. Hindi naman ako masisiro. Andun yung dalawa naman niya tayo Benji. Hindi ako masisiro. Diba? Kaya yun po yung mahalaga doon. Natuwa nga po kahapon, kasi ayaw nila eh. Ayaw, sabi ng dalawa, ako brother, hindi kami pwede. Ewan ko, nagdadahilan. Wala daw bantay sa tindahan, pero mayroon naman. Sabi ko, pag doon na naman sa hindi kami pwede. Dadalawa lang ang sisipot. Pwede ba dito na lang? Dito na lang tayo? Kasi matagal ko nang gusto sa iba naman. Sabi ko, para maranasan niyo sa ibang bahay naman. Sige po pwede. Ayun, nagkayagi kami. Nakailang ba ako kahapon? Naka-anim. Dalawa lang yung mangyayari sana, naging 6. Palakpakan niyo nga po ang Diyos. Ganun po ba? Ganun po ko kasi kumilos po ang Diyos. Kumikilos si Lord. Yung dating ayaw, meron po akong isang na nasa cell group na namin ngayon.
Ayaw talaga, sobrang napakamahiyain, hindi naimik, nakatungo, natago. Pag malayo pa lang ako, pag nakilala na ako, talagang kita ko talaga tumatakbo. Pero ngayon, sumasama na. Kahapon nga po, hindi ko ina-expect kasi naulan-ulan. Pinuntahan namin sa bahay, sabi niya, susunod daw. Sabi ko na wala na yun. O muna sa akin, pangkaraniwan na yun. Aba, 1 minute, 2 minutes, nakalipas, ando na, dumadaan, hinahanap kami, tinawag ko. Natuwan-tuwa ako. Kaya sabi ko ngayon, umatid sila. Sabi niya, atin daw siya. Basta may kasabay. Sabi ko, Melky, kinondisyon ko si Melky, sabi ko, kailangan, intayin mo to. Pupunta ka rin sa bahay, sa'yo pupunta, isabay mo. Nagkasundo naman kami. Sabi ko, pag talagang tayo ay magpapatuloy, hindi natin i-give up yung ating ginagawa, mararanasan natin yung pagkilos ng Diyos. Amen. Amen po ba? Yung sikreto, huwag natin i-give up. O kaya kahit tayo nung si leader natin, si member natin, huwag natin i-give up, tuloy pa rin natin. Kung sila nagdadahilan, okay, dahilan nila yon. Pero tayo, tuloy pa rin. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi po doon sa ikatlo, ayan na, ikatlo na to. Sabi dyan, without God, there's no blessing. Wala itong isa. There's no blessings. Yan, sabi po dyan, sa 11, naktaw po tayo sa verse 11. Ayan, nagagalaw lang yung mic, okay lang naman po yung mic natin. Sabi dito, pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang, nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari nga ito. Ito po yung napakaganda. Sa new season ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Siya mismo yung magkakaloob ng blessings. Kung nung panahon without God tayo, wala talagang blessings. Parang ang hirap, di ba? Kahit anong gawin natin pagsusumikap, pagkayod, yung yung savings natin, yung ating pitaka, wallet natin, parang salaan. Para tayo nagsasala ng gata ng nyog, talagang sapal lang yung natitira, itatapon. Pakain lang sa manok. Di ba? Pero ngayon, napakaganda po kasi yung sinasabi dyan. Ulitin ko po, pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang, nagkakabinhi at ang mga punong namumunga. Ayun na po yung blessings na sinasabi rito. Amen po ba? Ang maganda pa doon, ang nilagay ng Panginoon, ang nilikha niya, yung may mga nagkakabinhi. Ibig sabihin, ang gusto ni Lord sa buhay natin, yung blessings, is never ending. Nakukuha niyo po ba? Ang gusto ni Lord, hindi natatapos. Walang katapusan yung pagpapala. Amen. Sa buhay natin ito, yung resources na ibinigay ni Lord, ayaw niyang mahinto. Gusto niya, meron palagi sa atin. Kaya merong binhi. Hindi lang basta nagbubunga. Baka kasi pag naubos ang bunga, tatanda ang puno, namamatay. Tama po ba? Pero ang maganda ron, yung bunga na yun, merong nagiging binhi, tumutubo. Kaya sa ating cell group, binhi po yan, huwag nating ituring na yung mga cell group natin, mga cell member natin, ay basta bunga lang, tapos mawawala. Ituring natin na sila ay mga magiging binhi at magiging leaders. Napakaganda po noon pagka naunawa po natin mabuti. Sabi po dyan, sa letter A, without God, there's no blessings. Sabi doon, no seed-bearing plant. Yun po yung sa NIV version. No seed-bearing plant. Nilagyan natin salitang no. Kasi kapag without God, yung mga binhi, wala talaga. Try mo mag-disciple ng walang without God. Kalimutan mo si Lord. Huwag mong gawin yung mga basic tapos mag-disciple ka. Wala talagang magiging binhi. Nainiwala po ba kayo doon? Amen. Huwag mo ipag-pray ang cell group mo. Huwag kang mag-devotion, huwag kang sumimba. Tapos mag-cell group ka lang, try mo. Walang binhing lalabas dyan. Why? Kasi pagkatapos mo silang anihin, hindi sila magtatagal, mawawala sila. Parang prutas na natuyo, nabulok, natunaw, nawala na. Pero ang maganda po dyan, yung ibinigay sa atin ni Lord, seed-bearing fruit. Kaya bawat isa sa atin, buto, pananim. Amen po ba? Itinanim tayo ni Lord dito sa JCLM Sokol para tayo mamunga, tayo dumami kung tayo po ay magpapagamit sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya maganda po itong mararanasan po natin palagi.
na sa isip natin, sa puso natin, Lord, ako'y buto. Ako'y pananim. Ibig sabihin nun, gusto nating dumami talaga. Gusto nating maranasan yung sinasabi niya na multiplication. Gusto niyo po ba maranasan yun? Amen. Kasi pag ayaw natin, ibig sabihin, ayaw natin sa sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Ang tindi ng ginawa ni Lord, hindi tayo yung nagtanim. Di ba pinagtataluhan, ano ang nauna? Manok o itlog? Ang dami nagtatalo diyan. Ano doon nauna? Manok o itlog? Itlog. Sa nagmula yung itlog? Sa manok. Sa nagmula yung manok? Sa itlog. Sino ba naglikha? Wala binanggit si Lord na itlog eh. Wala sinabi si Lord na, sige, lumabas ang lahat ng itlog. Hayop, di ba? Animals. Sa hipapawid, sa lupa, mga gumagapang, lumalakad, saka sa tubig. So bakit ko po nasabi yun? Kasi doon sa pinagtatalohang sinong nauna, ang maganda rito, hindi na tayo magtatalo. Bakit ba nagkaroon ng mga blessings ng mga puno? Sino ba yung nauna? Sino ba? Tayo ba nagtanim? Kasi yung mga tao sabihin, akin yan. Ako may gawa yan. Ako may tanim yan. Pero yung pinakamaganda ron, dapat maging humble tayo na si Lord pala yung nagtanim. Si Lord na nagpatubo para sa atin. Para i-provide yung mga pangangailangan natin. Amen po ba? Amen. Yun po yung maganda na regalo at kaloob sa atin ng Diyos sa bagong season ng ating buhay. Kaya kung hindi nyo pa po mararanasan po natin ito. Sabi nito, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang, nagkakabini at mga punong, namumunga at nangyari nga ito. Sa mga oras na ito, kung talagang buong puso natin tinatanggap ang Diyos at kung nasa puso natin si Lord, magkakaroon ng mga namumunga na may binhi at mga may bunga sa ating buhay at mangyayari po ito. Gawin na natin past tense batang to, nangyari. At nangyari nga ito. Kiniklaim niyo po ba? Amen. Patutubuin ni Lord yung mga namumunga sa ating buhay na may kasamang binhi. Kung yung wala tayong business, patutubuin ni Lord magkaroon ng business. Kung yung family natin, parang hindi maganda yung relasyon, hindi maayos, patutubuin ni Lord yung magandang binhi. Ano yun? Yung pagkakaisa. Yung pag-ibig. Yun po yung bunga na papatubuin ni Lord at nagbibinhi po yun. Ang pag-ibig kasi nagbibinhi. Hindi nauubos yan, hindi natatapos. Palaging sumisibol. Yung disciple, tutubo po yan sa buhay natin with binhi. Sila po yung mga binhi natin. Amen po ba? Amen. Na ibinigay ng Panginoon na kung saan darating yung tayo na magiging mga leaders po sila. Kaya kung hindi pa natin naranasan yan, hilingin po natin sa Panginoon na, Lord, nawa, mangyari na po sa buhay ko. Yung mga tinatanim mo, patubuin nyo na po sa aking buhay. Pwede, unahin mo natin sarili natin. Karakter natin, patubuin ni Lord yung mga magagandang karakter sa ating buhay, attitude natin. Kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Sabi doon sa letter B, ayan, sa 29B, no food. Why? Without God, no food. Yung sinasabi kasi rito, yung bunga, pagkain po yun. Without God, no food po yung ating buhay. Pero nung nagkaroon tayo ng with God sa buhay natin, nagkaroon ng spiritual food. Kaya pansinin niyo po yung yung mga wala sa Panginoon, gutom. Di ba naman kayo gutom po Maga pa na. Gutom na po ba? Hindi pa. Why? Bakit gutom? Kasi nga yung sinabi ko kanina, empty ang notebook, walang journal, walang prayer. Why? Kasi nga empty and shapeless. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, hindi nagutom yung ating spiritual. Hindi nagutom yung faith natin kay Lord. Why? Kasi meron ng food. Meron na tayong spiritual food. Ano po yun? Yung ginagawa natin basic. Pananalangin natin, pag-journal natin, self-group, yung mga prayer work, prayer gathering, Sunday celebration, lahat po yan. Ayan ang mga pagkain spiritual. Pero yung mga wala sa Diyos, yung sinasabi diyang no food, talagang wala po sila. Why? No journal, no cell group, lahat wala. Amen po ba? At kahit nga sa totoong buhay, nangyayari talaga yan. Yung mga wala sa Panginoon, lagi complain. Ang complain lagi, food. Basic needs. Pang survival, di ba?
Pero tayo nasa Panginoon, maranasan man natin yan, maaaring no food ngayon, pero hindi po mananatiling wala tayong basic needs. Amen po ba? Kasi ang Diyos na mismo ang nag-provide pinatubo niya. Sabi nga doon, at nangyari nga ang lahat ng ito. O at nangyari nga ito. Kung gusto po nating maranasan yan, manatili po tayo sa Diyos. Sabi po doon sa ating conclusion, sabi dyan sa Genesis 1 verse 26 to 28. Sige po, slide. Ayan, sige, sabi dito, sa 26 hanggang 28, kita ko ba dito? Blur na kasi sa lamin ko, dito na lang ha. Sabi sa 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa hipapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang lahat, at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa hipapawid, sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Yan, sabi po doon sa conclusion natin, sa una, sabi dyan, sige po, next. To lead. Yun po yung maganda. The new season of our lives with God, sabi po dyan, to lead. Yun yung reason bakit meron tayong new season sa Panginoon. To lead. Why? Kasi sabi dito, tayo yung inilagay ni Lord para mamahala, para manguna. Leader po tayo. Sabi mo sa katabi mo, leader ka. Di ba ang ganda po, leader tayo. Kapag po, ito po yung gagawin ni Satan sa atin. Kapag tayo tumalikod sa Diyos, aalisin niya yung leadership sa buhay natin. Kaya kung gusto po natin manatiling leader tayo, huwag po tayong aalis sa paglingkod natin sa Diyos. Kung yung mga nasa politika ayaw nag-aagawan sa leadership, diba? Kahit nga nasa company, private company, nag-aagawan sa leadership, dapat tayo, ganoon din tayo, huwag tayong papayag na maagaw yung leadership sa atin. Amen po ba? Baliktad pagka government, pagka company, unahan, agawan sa leadership, agawan sa position. Pero pagdating sa pagiging isang buhay Kristiyano, parang si ano lang. Sino ang kapatid ni Jacob? Yan, Esau. Favorite nyo ba yun? Si Esau. Diba? Anong ginawa niya? Pinabayaan na yun. Bahala ka, yun na. Yung, leadership kasi yun leader, authority. Pagiging panganay. Amen po ba? Dapat huwag tayong maging Esau. Dapat maging Jacob tayo. Hindi para mandaya ha? Hindi para mandaya. Kundi para hindi tayo magpadaya sa kaaway. Kasi gusto natin na yung leadership na ibinigay sa atin ni Lord, ipinagkatiwala sa atin, manatili sa atin, magampanan po natin. Huwag tayong papayag na hindi mangyayari yung salitang to lead. Kaya sabi sa PNPA, to lead today, parang ganun. Basta yung may salitang to lead. Ayun, learn today to lead tomorrow. Ayun. Diba? Mga future leaders. Tayo naman, mga future yung mga iba sa atin na nag-school, future leaders. Yung mga kabataan natin, mga future leaders sila, mga magiging pamilya nila, at hindi lamang mananatili doon, pati yung mga magiging cell group nila. Amen po ba? Kasi tayo, leader tayo ng pamilya natin, leader tayo ng ating cell group. Pinaka-leader natin, wala iba kundi ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Kaya ang ganda ng pagkakaano sa atin ng Panginoon, pagkakalika. Pagka binigyan niya tayo ng ng authority, binigyan niya tayo ng leadership, may tungkulin po tayo. Kaya ulitin ko po huwag tayong papayag, huwag tayong tumulad kay Esau na akala niya parang isang basahan lang yung pagiging panganay, yung authority. Yung leadership, parang basahan lang na, yun na. Basta winak sila, basta binitawan lang. Dahil lang doon sa kakarampot. Diba? Dapat ipaglaban po natin. Yung iba nagpapatay para sa sa leadership, para sa position. Para lang sa'yo makuha leader, nagpapatayan talaga. Nagbabarilan, literal. Harap-harapan. So nangyari na po yun.
Hindi natin pagigit, pero nangyari talagang ang daming mga, sabi nga, di sardinas dito. Naglagay talaga ng mga di sardinas para lang hindi maalis sa kanyang posisyon. Nakahawak ng 2 o 3. Buti hindi natuloy, kami ng mga elementary, takot na takot kami. Sabi namin ako, hindi na nga matapos yung gera dito, meron pa ulit. Kalapit lang namin, siyempre pag naghabulan yun, malapit lang sa amin. So dapat ganun tayo, palaban tayo, para hindi maagaw ng Satan yung pagiging leader natin. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi doon sa ikalwa, last po natin, to multiply. Bakit po to multiply? Sabi rito sa 28, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala rito. Ibibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, tubig at mga ibon sa himpapawid sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Andiyan po yung multiply, hindi po nawawala talaga lagi yan. Kasi nasa bagong season na tayo ng buhay natin, kasama natin ang Diyos, hindi pwedeng hindi tayo mag-multiply. Diyan po nakadesign yung buhay natin. Kiniklaim nyo ba na nakadesign kayo for multiplication? Amen. Sa isang pamilya nga, sa isang mag-asawa, gusto lagi nila mag-multiply. Gusto nila meron silang mabuong pamilya, merong anak, di ba? Kaya ang isang pamilya, isang mag-asawa, pag wala pang anak, medyo paano pa malungkot pa. Amen po ba? Gusto nila magkaroon ng anak. Pag nagkaroon ng anak, masaya na sila. Ganon din po tayo. Dapat kung tayo si leader, wala tayong cell group, malungkot tayo. Hindi tayo masaya. Amen po ba? Kung tayo wala pa cell group ngayon, malungkot tayo katulad ng isang bago pa lang ang nagpapamilya. Na parang sabihin natin, ilang taon na kasal, wala pang anak. Dapat parang ganun tayo. At talaga sabi nga, ang gagawin natin yung lahat, magkaroon lang tayo ng anak sa cell group. Magkaroon lang tayo ng disciple. Amen po ba? Amen. At pag nagkaroon talaga, sabi nga, masayang-masaya tayo, aalagaan natin. Diba? Ganun kasi yung tungkulin ng magulang. Alagaan ang kanilang mga anak. Kasi nga, sila yung mag-lead in the future. Sila yung mga magiging leader. At part sila ng ating multiplication. Yun yung maganda na binigay sa atin ng Panginoon, mag-multiply po tayo. Sa ayaw at sa gusto natin, nakalaan sa atin yung multiplication. I-claim po natin, huwag nating hayaan na dayain tayo ni Satanas, subtraction yung ibigay. Di ba maraming tao takot sa mathematics? Nakakatakot naman talaga mathematics pagka sa school. Pag estudyante ka, talagang pagka mathematics maraming ayaw pero pag usapang pera na, gusto ng mathematics, multiplication. Di ba? Pag usapang pera, gusto natin multiplication, ayaw natin ng division, ayaw natin ng subtraction. Gusto natin addition and multiplication. Di ba? So dapat ganyan din tayo. Sa buhay natin bilang Kristiyano, gusto natin laging add and multiply. Huwag tayong papayag. Sinabi ni Satan, mahihirapan ka dyan. Ito, madaling computing. Subtract. Subtract, di ba? Walang subs. Mali ako, subtract. Subscribe na yun. Subscribe na yun. Di ba? Huwag tayong papayag na baka sabihin sa'yo, ang hirap mag-disciple, di ba? I-subtract mo na yan. I-divide mo na yan. Sabihin, hindi. Masarap mag-disciple. Ito yung buhay ko, ang discipleship. I-add ko siya para mag-multiply ako. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Mararanasan lang natin yun sa new season ng buhay natin kung kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Sige, tayo po natin tumayo.